Hindi lahat ng masama ay parusa. Maaaring ito ay turo, hampas sa atin o iba. Yung ganun matanda na, maaaring may nais ipakita ang Panginoon na kung saan ay hindi nabibigyan pa ng ibang. Ako, pag nakita ko pong ganung 100 years na, ibig ko sabihin, meron siyang, minsan kadalas sinasabi natin, kasi baka yung mga kamag-anak niyan, pag namatay yan, magkakagulo na yung pamilya nila. Minsan may ganun po tayo mga isipin. Pag nawala ang nanay o ang tatay, hindi na magiging solid ang family. Pero bakit yung 100 years? Sa panahon ngayon, wala nang ganun. Okay? Swerte na po, yung 80 years old, umabot tayo. Kaya yung maiksing panahon na binibigay sa atin, gamitin po natin sa yung pinaka-maximize nating paglilingkod sa ating Panginoon. Brother, yung second question po. Yung po bang sacrifice ng matanda na yun ay meron kasing layunin naman ang para sa mga anak? Minsan ganun po, di ba? Nagagamit tayo na para makorek ang... Maaaring yun din po ang natin doon. May purpose yun po. May purpose din po yun. Kadalasan, di ba, pag matanda na, alam natin may matanda sa iglesia o sa ating pamilya. Ito'y nagbibigay kalakasan sa atin para tayo lumaban sa mundo. Nagbibigay sa ating inspirasyon sila nang sa gayon makita natin kung ano ang mga na-i-contribute nila na maaaring ma-i-contribute din natin balang araw. Kung ano yung meron sila, baka maaaring higatan natin yung kanilang naging buhay. Okay. Kaya may mga purpose po lahat Bakit po kung minsan nawala ang ating kapatid? Ibig sabihin po, hindi siya nawala dahil physical ay lumayo. Nawala siya, maaaring yun ang maging example natin kung paano pa tayong lalong magsumikat Ganun po. Kaya tayo ay, ang malayo sinasabi, ang karunungang mayroon tayo ay malalaman mo lamang kahalagahan niyan kung gagamitin mo sa tamang pangunawa. Opo. Kaya lahat tayo, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mayroon pong dahilan. At yun ay Diyos lang ang talagang nag-guide o nagdidikta kung ano ang nararapat dahil may layunin siya sa bawat isa sa atin na dapat natin sundin. Meron pa po. Yung message ni Brother Bot, paano mo? Mrs. ni Brother Bot, ano yun? Message po. May message po kasi. Message si Brother Bot. Opo, nalagay po. Sa akin po. Sa kay Brother Nico. Kay Brother Nico po. Pinapabatid ko pala ni Brother Bot na sa darating po na liging ni Brother Nani, nakaset po ito sa February 3, 2 p.m. Bali po siya ay na-cremate, balang pang-living po, ipapasok po yung apo niya sa cabinet po. Celebration daw po ng kanyang buhay gaganapin sa Orient Pearl Restaurant sa 10th Avenue. Right after ng burial po, 3 p.m. to 6 p.m. Inaasahan daw po ni Brother Bot na may makadalo po sa atin na galing Imus bilang representative po ng ating kapilya po. May nakita po akong message doon sa kay Brother Bot na kung saan ay nag-conduct, meron silang misa sa lamay ni Brother Nani. Ako po yung nagulat doon kung bakit kailangan magpamisa. Ang pagkakaalam po kasi namin, nandun kami during the way. Ang sabi po nung Ake ay kapatid po, very close sister ni Brother Nani. Dahil hindi po na-convert ang family ni Brother Nani, yung mismong wife. Bilang respeto nila, parang gusto nila munang tapusin yung service natin dito. Tapos bibigyan ng pagkakataon dun sa request ng asawa, since yun po daw yung asawa, bilang respeto nila dun sa asawa. Kaya naman po siya sinunog kasi yung kapatid na panganay yata na nasa abroad, darating hindi aabot dun sa period ng ng buryaka, tama ba yun? Ng lamay. So, ang ginawa po, sinunod na lang para maantay yung kapatid na mula sa Amerika, tsaka nila ilalagay sa cabinet.
Yung cremation, walang problema po dun eh. Tinuturo natin yung cremation at saka yung burial. Yun po yung naituro ko na rin, pero maaari ko ituro po sa uli sa susunod. Pero yung misa kasi nagtaka lang ako, akala ko lahat sila ay tagapaglingkod natin sa Church of Christ. So ito ay tinatawag natin na, kumbaga po, request pala ng pamilya na hindi pala natin kamiyembro. Yun po ay respeto na lang dapat natin i-ano. Pero tayo po ay hindi bilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ayon sa Bagong Tipan ay hindi nagpapamisa. Tayo po. Dahil wala po tayong turo na kung saan ay kailangan dumaan pa po tayo sa kapwa natin tao para basbasan. Pero bilang respeto natin sa kanila po, dahil Katoliko yung asawa, ay maiintindihan ng bawat isa sa Pero ang sinabi po ng family ni Brother Nani, kung pwede, tapusin muna yung sa atin bago yung sa kanila. Para magbigay lang sila ng respeto na lang. Ganun lang po. Walang masama na siguro sa ganun. Tayo lang po ang ating ibabalita. May nais po bang tanong or ibalita po yung iba sa atin? Good morning sa inyo mga kapatid. Alam po yung mga ganyang sabi niya pagbibindisyon. Sa simbahan yan, di ba? Kasi wala na din yung kahalagahan. Sa buhay natin, sa kanila may kahalagahan. Pero sa kaluluwa nang nawala, wala na yung kagulan. Kung ano mga kinamatayan ni Brother Nani, kung siya may nasa Panginoon, o wala sa Panginoon, ang Panginoon na ang nakakalam. Pero sa atin, sa buhay natin, ang mga bindisyon ng Katolik, mali naman yun eh. Para sa atin, mali. Wala sa Bible yan. Malayo ang kanilang aral sa kung susundan natin ang Bible. Napakalayo ang kanilang aral. Bakit si Maria ay kanilang Diyos, pero wala sa Panginoon? Bawal sa Panginoon na si Maria ay ating sambahin. Mali yun. At si Kristo ay pinako pa nila, nakadipa. Bawal din sa Panginoon yan. Ang mga katulad ng Nazarenong itim, grabe. Sabi ng Panginoon, kasing kapal ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Yun ang gusto nila. Pero sa atin, tatawanan lang natin sila dahil mali ang ginagawa. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Ang importante kasi sa atin, mga kapatid, ang bawat tao sa amin makabasa ng Bible para makikita nila ang mali at tama. Karamihan sa atin, hindi nagbabasa ng Bible. Kung ano yung mga tradisyon ng araw, ayun lang sinusunod. Kaya nung ako maliit pa, bakit may mga santo dito? Wala akong alam eh. Sundin mo, sinusunod lang ang mga magulang ang mga tradisyon. Pero nung ako magbasa ng Bible, at ako'y mapaalib sa Church of Christ, nakita ko na mali pala ang katuruan ng Katolik. Malayo. Marami ang inililigaw. Sabi nga ni Kristo, yung siya naparin, gagamitin ang kanyang pangalan at marami ang inililigaw. Kasing kapal ng buhangin sa dagat, sabi nga niya, malapad at maluwang ang pupunta sa kabahamakan. At ilan lang yung nakakasumpong ng kaligtasan. Marahil tayo na nakasumpong. Di po lang para sa akin mga kapatid. At ko lang sa nabubuhay ng mahaba, noong araw kasi, para hindi akong karanasan na mga kwento. 115. Bicolano yun. Nakapagkainin pa siya, malakas pa talaga siya. Pero may siya kalamang itim. Alam mo kalamang itim, yan ay may mga libro sila na pasyata na siya tayo eh. Nung yun daw ay nakita ang libro ngayon, nung siya sinusunog. Yung libro yun na ako na talagang ayaw pasunog. Yun ay kay Satanas. Alam mo kay Satanas yun? 120, 115, 110, bubuhay pa sila. Pero nung si Abraham, nakita ng Panginoon na masyado nahihirapan ang tao, pinagpilinan niya simula kay Abraham. 130 years na si Abraham ng buhay.
Pero noong araw sina Matusalem. Adan, sina Josue, ano tagal ng buhay niya? 930 years, 975 years. Ang tagal. Nung nakita ng Panginoon na masyadong mahaba at nahihirapan ng tao, pinaikilan. Kaya ngayon, nung araw, ang tao ay nabubuhay ng 6 na 20. Ngayon mga 4 na 20 na lang. 6 na 20, 120. 10 20. Sandaan, ganyan lang. Kaya, Wala pa po kasing instant mami na oh, kasi sabi nga sa atin, ang pinakamaraming na sa pagkain natin, una-una, ang bitsin. Ang bitsin, di natin naalaman na unti-unti tayong pinapatay, pinakikilang buhay. Mga chichirya, mga soft drinks, lahat ng ating mga may chemical, yan ay nagpapahikili ng buhay. Kaya nga, sabi nga, yung mga edad na, huwag na mag-iinom ng soft drinks. Dahil lakas ng chemical na ano. Ang asukal, kaputi, grabe ang chemical. Ako may kaibigan na nagtatrabaho sa asukarera. Ang ginagamit niya, asukal na pula. Kasi ang puti daw, yung isang sakong pula, nagiging 4 na sako. Ilang chemical ang inihalo nila? 3, para maging 4. Alam mo yan? Yan ang mga ating nakakain sa ating buhay. Kaya tayo umiinom. Maraming salamat mga kapatid. Thank you.